Atin mga kapatid, pag-usapan today, Pentecost, the promise is yours. I want us to go home na hindi tayo umiiyak dahil problemado tayo. I want us all to go home understanding we are privileged to have received the promise of the Holy Ghost. Alam niyo bakit? Sabi ng Bible, faithful is He that promised us. Ang siya daw na nangako sa atin, faithful. Message natin last week, mapagkakatiwalaan. Itaya mo, liig mo sa Panginoon, mananatili siyang totoo sa kanyang salita. And when He promised, He will do it. That's the kind of God that we serve. Pentecost, the promise is yours. Pag-usapan natin ang verse natin, Acts chapter 2, verse 1 to 4. Let's begin from verse 1. If you have your Bible, please open it with you. Kung wala kayong Bible, dapat nagdala ka ng Bible. Okay? Wala kang Bible, makitingin ka sa katabi mo. Kung wala talaga, malabo ang mata, tingin sa harap. And when the day of the Pentecost was come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting, and there appeared unto them cloven tongues as of fire. Sabi ng Bible, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Have an agreement today as I start. Hindi ako magagalit if you will interrupt me with your worship. Hindi ako ma-offend kung habang nagsasalita ako, you will worship, and you will be filled with the Holy Ghost. That's what we want. We want to go back into the original Pentecostal experience. Hindi mechanical. Hindi tayo triggered. Hindi tayo push button. O worship na, tsaka ka mag-worship. Hindi tayo ganun. But we allow God to saturate us and move upon us when God allows us. Sabi ng Bible, as the Spirit gave them the utterance. Okay? So Pentecost, subtitle, the promise is yours. Now, let us try mga kapatid to know some things and details about the Pentecost. These are what we need to know about the Pentecost. It is the 5th day after Easter. So actually, hindi siya talaga Passover, but after the Sabbath, after Passover. So may Passover and then Sabbath. Now, mula sa Sabbath na yan, magbibilang ka ng 50, that will be what you call Pentecost. Kasi 50 means, or 20 means 50. Okay, ganun lang po kasimple yan. So wala siyang parang deeper na explanation sa salitang 20. For Jewish believers, it is called Shavuot or Feast of Weeks or Harvest. Yan. So kaya pala sila nagsiselebrate ng Pentecost kasi di ba yung time na si Jesus Christ na-resurrect, Feast of the First Fruit yun. Magbilang ka ng 50 days doon, Feast of Harvest nila. So kaya sila nagsiselebrate kasi in this celebration, mayroong harvest. Yan yung time mga kapatid na nag-gather sila ng kanilang harvest, magdadala sila ng leavened bread. Ito lang yung natatanging fiesta ng mga Hudyo na magdadala sila ng tinapay na may libadura. Kasi sa tabernacle, bawal ang tinapay na may libadura. But this is the only feast na ang kanila ino-offer. May libadura na tinapay. Anong ibig sabihin ng libadura? Sa mga bagets dyan, pampatubo, yeast. Pag bumili ka sa bakery, kaya siya nakaulbo, kasi may yeast yun, may pampaalsa yun. Pag wala siyang pampaalsa, masyadong matigas at makunat ang tinapay. Pag nasobrahan ka naman ng pampaalsa, maasim na, makunat pa. Pag nasobrahan ka ng babad ng pampaalsa, maasim din, makunat din. So may tamang level po yung pagpapaalsa ng tinapay, may tamang timing, may tamang quantity. Usually, pitik-pitik lang yan, no? Kutsara lang yan sa isang malaking batya. Now, it is also the day being associated with the remembrance of the law given to Moses in the Mount. So sa araw ng Pentecost, magtitipon yan sila, ang minsan na binabasa nila Book of Ruth, and then idadamay nila ang Deuteronomy chapter 6 at ang Leviticus chapter 20. Babasahin nila yan mga kapatid. Bakit? Nire-remind sila on the day of the Pentecost na dapat yung Word of God na nanatili sa kanila. Kaya ito napaka-amazing ng celebration nila ng Day of the Pentecost. That is why mga kapatid tayo, huwag tayong magsawa sa Word. Baka naman maghanap kayo ng preacher na puro nalang encouragement, maghanap kayo ng preacher na puro nalang tapik, no, na puro nalang, sige, mag-worship ka, mabuti yung Panginoon.
That's just a part of the word, but that's not the totality of the word. Tayo mga apostolic, tayo mga Pentecostal believers, dapat hindi tayo nagsasawa sa word. Dapat mga kapatid, kahit na umaattend ka every Sunday, you still have the desire to consume the word personally. Bakit? Kasi kaya nga sila may remembrance. Sa day of the Pentecost, nare-remind sila, dapat pala mahalin natin patuloy ang word. Yan. That's what happens on the day of the Pentecost. Ano pa? For Christians, it is the birth of the church. Kaya ito special sa atin. Sa tao, merong special na mga birthday. Ang first year, ang 7th year, ang 18th year, sa lalaki, ang 21st year. Well, hindi natin naranasan yan kasi kami mahirap, so wala celebration, ganon. Di ba? Hindi ko nga maalala, kailangan ko nabilhan ng cake nung nag-birthday ako eh. No? Parang spaghetti lang na yung sahog, ketchup. Sino nakarelate dyan? Sa probinsya, para masarap ang spaghetti, may ketchup, slice ng hotdog, solved na. Oo. Wala tayong choice. Kaya ngayon, pag yung aming mga anak, mga kapatid nagbe-birthday, minsan, naghuhugutan kayo mag-asawa, huwag naman ganyan. Kasi, sabi ko, tayo nga dati, sagot naman yung sa akin, dati yun. Okay, parang maganda rin, na may magandang memory ang ating mga kabataan kasi kagaya sa atin na lumaki sa hirap, wala tayong masyadong magandang memory sa birthday natin eh. Wala parang, ang nagbibigay lang siya ng regalo, nanay mo. Ganun lang. Wala naman dati invite. Ang mga in-invite natin dati, pupunta sa bahay mo, makikikain, walang dalang regalo eh. Ngayon, pag pupunta ka sa birthday, may dalang regalo ang bawat isa. So it's amazing, pagdating sa birthday na yan. At meron tayong 25, silver, 50, celebration mga kapatid, golden, 75, diamond, ang 100, lupa ka na nun. Alikabok ka na nun, putik ka na nun. Alright? Pero, I want you to understand this. Ang sineselebrate natin today, hindi 100 years. Hindi nga 200 years eh. Ang sineselebrate natin today, 2,000 years mahigit na celebration. Kaya dapat ingrande ang isip natin. Kaya dapat mga kapatid, ang ating talagang kaisipan ngayon, napakalawak na super excited. 2,000 years na celebration ang ating pong ginaganap today. Para hindi nag-sink in, ganito yun, 2,000 taon na ang church sa mundo. Ganun na karami ang naligtas. Ganun na karaming himala. Ganun na karaming buhay nagbago. At salamat sa Panginoon, umabot tayo sa time na ito. Mga kapatid, we are blessed to be in this generation celebrating the 2,000 years of the church. Hindi natin sineselebrate ang foundation ng ating organization. Ang organization natin na found dito sa Pilipinas, mga kapatid, 2009. If I'm not mistaken. Pero ang church natin, it was founded 2,000 years ago. Ito yung sineselebrate natin. Napasin nyo yung organization natin, hindi natin sineselebrate yung foundation. Yung ibang simbahan, nagsiselebrate sila ng foundation ng mga organization nila, 1914, na ganito, ganyan, 1768. Tayo, hindi tayo nagsiselebrate ng ganun. Bakit? Our church is not founded by man. Our church is founded by God on the day of the Pentecost. Kaya again, kung gusto mong malaman kung ano talaga ang totoo at tunay na simbahan, go back to the book of Acts. Kung gusto mong malaman na sa tamang church ka ba ngayon, pag-aralan natin maya-maya yung book of Acts chapter 2 at makikita natin ang nangyari sa kanila, nangyari sa atin. Wala tayong ginaya dito sa mundo. Ginaya natin sa Word of God. Ginaya natin sa Biblia. That's why we believe with our hearts and minds, we are in the truth. Hindi tayo ligaw. I am not here in the church because of emotion. Amen. Some of us started in the church because of emotion. Nandito ka dahil dinala ka ng best friend mo, nandito ka, dinala ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, nanay mo, tatay mo. You are here dahil may problemado ka, wala ka ng ibang matakbuhan, pumunta ka sa church. You are here dahil may sakit ka, hindi ka na mapagaling, pumunta ka sa church. Most of us are here because of emotion. But you have to understand, we should not be here because of emotion. We are here because of the understanding that this church teaches the truth. We are here because of the understanding that we believe what we believe is from the Word of God. Hindi naman tayo nandito dahil maganda ang church eh. Lalo hindi tayo nandito dahil magagaling ang pastor. Hindi rin tayo dito mga kapatid dahil maganda at pogi katabi mo. Hindi talaga totoo yun. Maniwala ka sa akin, tumingin ka. Kita mo? Tama?
Di ba? Nandito tayo din, nasa katotohanan tayo. And this truth was founded 2,000 years ago. It is also the day we commemorate the descent of the Holy Ghost to the believers or the early church. Ito rin yung time na hindi lang yung church natin na found. Ito yung first time. May babasahin ako sa inyong verse muna bago tayo magpatuloy. I want you to understand kung gaano ka-importante ito. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8, hahabaan ko ang message I will be more than 1 hour, but we will still worship God. Okay? Ito sabi ng Bible, mga kapatid. 1 Peter 1 verse 7, babasahin ko hanggang 12. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perish, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Whom, having not seen, you love. Sino yon? Kagaya tayo ng mga kausap ni Pedro, hindi natin nakita, pero mahal natin. In whom, though you now see Him not, yet believing. Hindi natin siya nakikita, pero pinapaniwalaan natin siya. You rejoice with joy unspeakable and full of glory. I want you to know na yung joy na hindi mo maipaliwanag sa church mo lang matatagpuan. Yung naiiyak ka na hindi mo alam bakit, pero masaya ka, sa church mo lang yan mararanasan. Sabi ng 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Now, I want you to see how important this is. Kasi ang sabi natin, the day we commemorate the descent of the Holy Ghost, yung pagbaba ng Holy Ghost, listen. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently. Yung pinag-uusapan nating Holy Ghost, hinanap ng mga propeta. They searched and inquired diligently. And listen, they even prophesied of the grace that should come to you. Nag-prophesy sila, hinanap nila, nag-inquire sila. Hindi nila nalaman. Bakit? Itong sabi ng Bible. Okay? Searching what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. Listen sa verse 12. And to whom it was revealed, not unto themselves. Nag-prophesy sila, pero hindi na-reveal sa kanila. But unto us, sa atin. They did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven. Ang araw na ito, kino-commemorate natin yan. Yung Holy Ghost bumaba. At ito, experience na ito, hinanap ng mga propeta, hindi nila nasumpungan. Some of you want to be like David. Tama. But David have never experienced the Holy Ghost. Si David nahubaran ng kakasayaw, pero hindi niya na-experience ang Holy Ghost. Si Isaiah, nakita niya ang dulo, pero hindi niya na-experience ang Holy Ghost. Si Daniel, nakita niya ang end of the world, pero hindi niya na-experience ang Holy Ghost. Sila matutuwid, matitino, maayos, malapit sa Diyos, hindi nila na-experience ang Holy Ghost. Tayo, walang-wala, pinulot kung saan-saan, but we are here today celebrating the descent of the Holy Ghost. Alam niyo, sabi ng last line, which things the angels desire to look into. Mamaya, pag nag-worship tayo, ito gusto ko maintindihan nyo. Habang nag-worship ka, ang anghel nakatingin. Curious sila. They desire to look into. At hindi nila maintindihan. Bakit ganyan siya? Hindi mararamdaman ang nararamdaman mo, kapatid. Ang anghel kasama ng Diyos. Pero hindi nila mararamdaman ang nararamdaman mo habang nag-worship ka na alam mo, niyayakap ka ng presensya ng ating Panginoon. They don't understand when tears fall down from your eyes the moment you realize kung gaano kami minahal ng Diyos. Hindi nila maintindihan yan. They failed once and they were condemned and judged. We failed many times, but you are still here in the church and you still can be filled with the Holy Ghost, and the angels don't understand that. And they don't know that. Hallelujah. Thank you, God, for the Holy Ghost. Sabi ng Bible, imagine kung ano ito katagal. It is between 500 to 800 years gap
between the promise made and the promise fulfilled. Joel 2:28, mababasa natin maya-maya. That was the time that the promise was made. Acts chapter 2, that was the time that the promise was fulfilled. 500 years. 500 years, guys. Akala ng iba hindi na totoo. Akala ng iba hindi na mangyayari. Akala ng iba wala na. But after 500 years, the promise was fulfilled. Let me speak to some of you here today. You have been asking God. You have been waiting for God. May mga hinihintay ka sa Diyos na parang feeling mo forever na kasi 3 years na wala pa rin. Listen, it may take some years. Anong sabi ng Habakuk? For the promise or the vision is yet but for an appointed time. It will tarry, but it will happen. Ano ibig sabihin? Kung meron kayo dyan na parang hinuhugot sa Panginoon, na gusto mong makuha, matanggap, manaranasan, magstay ka lang. Because our God is a promise keeper. He is a promise keeper. Imagine, 500 years after niya pinangako, ginawa niya. Namatay na si Joel. Naagnas na. Hindi si Brother Joel, ha? Oo, baka awayin ako distraan mamaya. Pinapatay mo asawa ko, pastor, ha? No? Namatay na si Prophet Joel. O, kumplituhin natin. Naagnas na. Naging kalansay na. Nadurog na yung kalansay. Natakpan na ng lupa after many years. The promise still stands. And out of nowhere, the promise was fulfilled. Isipin nyo yun. Guys, isipin nyo. Kung paanong nangyari na akala mo wala na, pero meron pa pala. Naalala nyo na nung nangako ang Diyos kay Jacob? Imagine na, ang Diyos nangako kay Jacob na ang kanyang generation ay maging sobrang dami. Tama? Nangako ang Diyos kay Jacob. Pero dumating sa time si Jacob na ang kanyang bunsong anak na paborito niya, feeling niya namatay, akala niya namatay, at ang 11 na natira, parang mamamatay pa sa gutom. Yung kung ikaw yung pinakakuha ng Diyos, parang wait lang, Lord, di ba nangako ka na magiging maraming bansa kami? So Lord, tingnan mo, 70 lang kami, may gutom pa. May gutom pa. Pero nag-fail ba ang Diyos? Ang hindi alam ni Jacob, yung akala niyang namatay, preparation para sa kanya. Sometimes yung loss mo, yung kawalan mo, yung pain mo, akala mo bagay na masama na nangyari sa'yo. But listen, sometimes for God to fulfill His promise and calling in our lives, we must learn to lose something. Kasi when you lose something, when you are in pain, natututo ka, may nare-reveal sa'yo, may nagbabago sa'yo, may nadidevelop sa'yo, and then may naghihintay para sa dulo. Anong joy meron kay Jacob nung nalaman niya, buhay si Joseph? At yung akala niyang patay, preparation pala para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na buhay at maging mas maganda ang takbo ng kanilang pamilya. You know why? Because God is a promise keeper. He knows how to keep His words. May nabasa akong chat kanina. Ayaw ko replyan. We have been praying for people to help us in the business because business is really tough. Wala naman sa inyo humingi ng tulong. And I know God will send somebody. May nag-offer sa akin kanina, $1 million sa isang buwan, materials, paninda. Sabi niya, this is the proposal, 1 container, $1 million per month. Sabi ko, wait lang, inisip-isip ko. Ako nakaupo ko dyan, no? Sabi ko, $1 million, parang, wait lang. 57 million yun, Gusto niya ibenta ko sa loob ng 3 months. Hindi ako nag-commit. Hopefully, mag-meeting kami, mag-usap kami. Pero ibang paninda, hindi yung paninda namin ngayon. But you see, we have been praying for 7 years. I have been asking God for 7 years. Hindi ko alam kung yan, I don't know. Maybe may darating pa. But you know what? He is faithful. He is faithful. He knows what He is doing. Praise the Lord. Can we clap our hands to the Lord? Now, let's go back to the verse. Basahin natin ang Acts chapter 2. Ang tawag dito, mga kapatid, expository. Ibig sabihin, babasahin natin ang bawat versikulo at titingnan natin kung ano sinasabi nito. Okay? Expository na pangangaral. Now, verse 1, chapter 2.
And when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Now, na-realize nyo na ito pinag-uusapan natin is the day of the Pentecost happened for the church. Anong sabi ng Bible? They are in one accord. Ibig sabihin, they have one mind, they have one desire, and they are in one place. Alam niyo, naniniwala tayo that we are the temple of the Holy Ghost. But you have to understand place matters. Ulitin ko we are the temple of the Holy Ghost. We are the modern day tabernacle. But place still matters. Kung kaya mong pumunta ng church, pumunta ka sa church. Kasi kung hindi naman pala kailangan magtipon-tipon, ba't pa sila nagtipon-tipon on the day of the Pentecost? Total, pwede naman makareceive ng Holy Ghost ang bawat isa sa ating sariling pamamahay. Di sana nagkalat sila. Tapos bawat isa sa kanila, nandun sa kanilang mga bahay, and they receive the Holy Ghost. But that is not the case. They gathered in one place. That's why church matters. This place matters. This building matters. Your attendance matters. Ang pagpunta mo dito, it matters. Na kung wala ka talagang chance, wala ka opportunity, hindi natin nililimit ang Panginoon. Yung si Pastor Alvin Alvarez, mga kapatid, na-restore sa church. Alam niyo kung saan siya nagpipray? Sa CR na kanilang boarding house. Kasi ang kanilang boarding house, walang kwarto. So, alam ka namang mag-pray siya doon sa loob na yung mga kasama niya nandun. Papasok siya sa CR, ibababa niya ang toilet seat, mga kalalakihan, pag umihi kayo, itaas yung toilet seat, ha? Maawa kayo sa mga kalalakihan. Paano mga maawa kayo sa mga kababaihan, linis ng dumi niyo. Hindi nyo pa binubuhusan. Okay? Tama ba mga sisters, no? Kundiri itong mga to. Pag umihi kayo, itaas yung toilet seat. Pamira dahil hindi kayo umuupo, hindi yung tinataas. Oo, tapos buhusan nyo. Kawawa yung mga sisters. Okay, nasingit ko lang yan. Sorry, Lord. Ang ginagawa niyo mga kapatid, ibababa niyo yung toilet seat, gagawin niya yung platform ng kanyang siko, doon siya magpipray. At sabi niya minsan, even in his prayers, nag-speak in tongues siya sa loob. So walang limit kung constrained ka ng time at lugar. Sa amin dati sa Cyprus, wala kang choice. Minsan habang nandiyan ka sa harap ng computer, bigla ka mapa-worship, ay wala kang pakialam kung sinong dumadaan sa likod mo. Minsan magugulat na guard, sir, anong ginagawa mo dyan? Dahil bisor ako, hindi ako masita. Kailangan na masitain yung supervisor, di ba? Wala, nag-aaral ang boss, ganun. Pero napapa-worship ka na doon sa loob. Ang hindi ko makalimutan nangyari mga kapatid, dalawa. Habang may ginagawa ako doon sa loob ng makina sa Cypress, nag-speak in tongue ako habang may hawak akong tornilyo at screwdriver. Sa bus, napapaiyak ka. Si Brother Man, nagkwento minsan, hindi niya maintindihan, pero habang sumasakay ka ng bus, bumaba ka ng bandang Mega Mall, na parang iiyak na iyak ka, na parang ang saya-saya mo na gusto mag-worship. Ano nangyari doon sa bus? You felt the Holy Ghost. We cannot limit the power of God kung nasaan tayo. But place still matters. Ito yung matindi, problema sa atin. Nasa church ka na, hindi ka pa nakaka-worship. Come on guys! May mga tao na kailangan pumasok sa underground, makapag-worship lang. Tayo naka-aircon, naka-carpet, maayos ang upo. Hindi pa tayo maka-worship. Let's worship God. Si Pablo may kadian na mga kapatid, nakapag-song service pa. Tayo ang ganda ng forma, hindi man lang makapalakpak. Something is wrong. Kaya natin ito pinag-uusapan. So sabi ng Bible, and suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house that they were sitting. Suddenly, biglaan. Now, alam niyo kung ano ka-important ang sa word na suddenly dyan? Alam niyo kung ano sila katagal na naghintay? 10 days na prayer meeting, guys. Ang prayer meeting natin sa church, ilang minuto? 30. Ang prayer meeting natin sa church, 30 minutes. Wala pang 30 minutes, tumatayo ka na. Tama? Pag Tuesday, Tapos ang prayer meeting natin pag Sunday morning, 5 minutes na nga lang yung luhod mo.
Wala pang 5 minutes, hindi ka pa makaluhod. Tapos, sabi mo, Lord, ba't hindi ka gumagalaw? Lord, ba't hindi mo ko sinasagot? Wala kang gana mag-pray. Wala kang kahilig-hilig sa prayer. Gusto mo may answered prayer? Huwag tayong maging generation ng mga tamad. Generation na gusto hingi, walang labor. Gusto makatanggap, walang hirap. Huwag tayong maging ganong generation, mga kapatid. Let us be a generation willing to do something for something that we want. In fact, when you pray, wala ka naman talagang ginagawa dyan, kinakausap mo siya eh. Alam mo ano katagal sila nag-pray? Bakit napaka-importante ng salitang suddenly? They waited for 10 days. 10 araw silang nandun sa loob ng isang lugar. Walang uwian. Walang ayawan. Alam niyo kanilang pinhawakan? Acts chapter 1 lang. Ang sabi ng Bible, wait for the promise of the Father. Dahil mayroong instruction na hintay mo, promesa ng Ama, naghintay sila. Ito yung amazing dyan. Hindi sinabi ni Jesus, gano'ng katagal. Tayo, pag pinaghantay ka, willing ka maghintay na hindi mo alam hanggang kailan? Willing ka? Yung maghintay ka dyan. Ilang oras, basta maghintay ka lang, willing ka? Meron kaming isang empleyado, mga kapatid sa Bacolod, grabe ka masunurin. Sabi sa kanya ni Pastor Joel, may pinadeliver eh. Pinadala sa bus terminal. Sabi sa kanya, Pastor Nebs, hanggat hindi ako magte-text, huwag kang umalis ha. Nakalimutan ni Pastor Joel na may ite-text pala siya. After 4 hours, naalala niya, hala. Tinawagan niya ngayon, nasaan ka? Nandito pa. O bakit? Sabi mo, pag hindi ka mag-text, hindi ko alis. Sabi niya, bakit hindi ka tumawag? Bakit hindi mo ko finalo up? Bakit wala ka sinabi? Sabi mo, ikaw mag-text sa akin eh. So, di ba? Ang galing! Oo, kaya hindi talaga namin mga kapatid inalis, hindi namin pinalitan, nandun pa rin sa amin hanggang ngayon. Si galing, grabe sumunod. Hindi pa nagalit, hindi rin nagreklamo. Tapos sabi, sige, uwi ka na. Sige, salamat der. Ganun. Ayos to ah. Kakaiba. Kaya mo maghintay na walang timeline? Hindi. Sila sinabihan maghintay, ang sabi lang, maghintay kayo, may pinangako ang Ama, dadating yun. Ako kahit ako mga kapatid, tao lang talaga. Pag pinaghintay mo ako na hindi mo alam kung kailan, minsan ang asawa ko naiirita sa akin. Kasi sa mga pila-pila, inis na inis talaga ako. Gaganon ako, lalo na pag may pinag-usapang oras. Tara na nga, ganun. Siyempre siya, hindi mo hintay pa tayo ng konti. Minsan talaga yung pagiging, alam mo yung pagiging irritable ng tao, no? Pag tumatanda pala talaga, ganun. Hindi ka makapaghintay eh. But guys, they waited for something that they don't know when will happen. Kaya nung sinabi ng Bible and suddenly, it was good news for them. Alam niyo yung bakit? Iba ang nadadala ng isang bagay na hindi mo inasahan tapos biglang mangyari. Ibang joy. Pero ito yun ah. Yan, no? And suddenly, sabi ng Bible, bigla na lang habang sa middle ng kanilang prayer, ng katahimikan, ng kanilang usapan, pintuhan, I don't know what they were doing this time, mga kapatid. Sabi ng Bible, there was a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. That's why, mga kapatid, pinag-uusapan natin ito today. Kasi ang ating worship dapat ma-renew and ma-restore in the same manner kung paano na ito first time na naranasan in the book of Acts chapter 2. Kaya huwag kayong magtaka, bakit ang worship may ingay? It is because nung nagsimula ang kanilang pag-receive ng Holy Ghost, it started with a sound from heaven. And how I pray, mga kapatid, ma-experience natin ito one more time sa ating mga buhay. Naalala ko yung, sabi ko sa inyo, mahaba talaga to. Naalala ko mga kapatid yung, kasi hanggang verse 41 tayo, verse 2 pa lang tayo. Mag-prepare kayo dyan ng merienda. Naalala ko si Pastor Richard nagkwento sa akin, siya ay nagsisimba sa pinakaunang church sa Fabrica. Kapitbahay nila ang church. Sabi niya, meron doon isang instance niya na kwento sa kanya nung nanay niya. Yung nanay niya hindi baptized eh. Na yung mga tao biglang nagtakbuhan papunta sa church. May dalang batya. Nagtaka ang pastor Sunday eh. Naghihiyawan ng mga tao. Sabi niya, bakit po? Sabi niya, hindi kasi simbahan niyo nasusunog.
Pagbaba ng mga tao nakakita sa malayo, paglapit nila, walang sunog ang church. Pero yung tingin nila sa malayo, ang bubong ng church umaapoy. Pero ang nadatna nila, kapatirang nag-worship. Wow. Hindi ito nangyari 2,000 years ago. Nangyari ito 50 years ago, 40 years ago. Mga kapatid, nasa katotohanan tayo. No, ano sabi ng verse dyan? Wala dyan sa text ko ha. Ano sabi ng verse? And there appeared unto them cloven tongues as of fire, or like as of fire, and it sat upon each of them. Ito may kwento ako. I was 10 years old when I was brought into a Pentecostal church. The very same church na pinakaunang tinayo. Kung makapunta kayo ng Bacolod, punta tayo doon. Iba ang feel. Yung pinakaunang lugar na kung saan nagkaroon ng movement ng Panginoon. Pinakaunang lugar na kung saan may nakareceive ng Holy Ghost. Iba ang feel. Iba mga kapatid ang pakiramdam. I was brought in that place when I was 10 years old. Okay? Hindi ko maintindihan kasi syempre ganito talaga yung parang may iyakan, may worship, but I never knew it was a Pentecostal church. But this I can never forget. Habang nag-worship kami, may isang babae na gumaganyan. Tapos ginaganon niya. Gumaganyan. Ano kayo trip nito? Di ba bata ka di ba? Gumaganyan. Siyempre, wala akong alam. Wala akong mangmang, bata ka After many years, nakausap ko kasi hindi na ako nakabalik after. May kwento siya. Yung moment daw na yon, na yung matandang babae gumaganyan, may nakikita daw kasi siya na parang bulang apoy habang nag-worship. Kaya niya ginaganyan-ganyan. At during that time, may goiter kasi siya. So, ginaganyan-ganyan niya. Yan. Siya lang nakakakita, guys. Na ganyan-ganyan niya. Tapos ginaganyan niya. Next week, pagbalik doon niya ng church, wala na siyang goiter. We are in the real church. Hindi ito kwentong barbero. Kwento ito ng literal na nangyayari sa ating simbahan. We are in the real church. Kaya yung sinabi dito na cloven tongues as of fire, mga kapatid, it is real. Literal na nakita nila yun. Because they are that spiritual na makita nila ang mga bagay na hindi kaya makita ng physical na mga mata. Kaya sabi ng kanta kanina, di ba? Allow us to hear and to know na nagsasalita ka at it is you that's moving. Kasi many times we miss the move of God. Many times we miss the presence of God. Hinahayaan natin, pinapalagpas natin. So ito sabi ng verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost. May exempted? Wala. All. Kaya mamaya, walang muna exempted. Ang gagawin natin na walang muna exempted. Mamaya, lahat muna tayo. Okay? Tsaka mo na isipin mamaya yung katabi mo o yung mga bisita kailan makareceive ng Holy Ghost. Mamaya mga kapatid, lahat muna tayo. Let us try to re-experience. Alam niyo what's amazing? We are roughly 120. Ang nakareceive ng Holy Ghost this time, 120. May siguro ganito kalaki ang kanilang pinagtitipunan doon sa taas. Of course, may mga simbahan na mas marami sa atin. And they were all, sabi ng Bible, filled with the Holy Ghost. Bakit filled ang salita? Because all of us are empty cups. At tayo ay lalagyan ng laman. Tayo ay pupunuin ng Holy Ghost. Imagine. Oh, hallelujah. Imagine mga kapatid, may experience natin ito one more time. Ano next na nangyari? And began to speak with other tongues. Now, listen. Merong iba na nagsabi, naka-receive na sila ng Holy Ghost. Now, pag may tinanong ka, may Holy Ghost ka na ba? At ang sagot, yes. Itong next na tanong, nakapag-speak in tongue ka ba? Kasi kung hindi ka nakapag-speak in other tongues, ibig sabihin, wala kang Holy Ghost. Kasi ang evidence, ang patunay, at na-discuss yan ni Sister Nieven about sa Holy Ghost, ang evidence at ang patunay na may Holy Ghost ka, nag-speak ka sa ibang lingwahe. No, klaruhin natin, ano ba ibig sabihin na mag-speak in other tongues? Okay?
Ibig sabihin ganito yun, magsasalita ka sa isang lingwahe na hindi mo pinag-aralan, pero naintindihan ng iba. Ano ba yung unknown tongue? Magsasalita ka sa ibang lingwahe na walang may nakaintindi. So, when we receive the gift of the Holy Ghost, we speak in other tongues. It's either another language or unknown tongue, but it is other tongue, lingwahe na hindi mo alam at lingwahe na hindi mo pinag-aralan. Paano mo makaya magsalita ng ganon? Sabi ng Bible, as the Spirit gave them the utterance. Ibig sabihin, ang Holy Ghost ang magpapasalita sa inyo. Now, marami sa atin, pag nag-worship, dapat makareceive na tumitigil. Bakit? Natakot. Sino sa inyo nakaramdam during worship na parang may kumukulo sa sikmura nyo? Sino sa inyo nakaramdam during worship na hindi mo naman sinasadya, parang nanginginig ang kamay? Iba-iba experience natin eh. No, during worship, hindi mo maintindihan, parang tumitigas ang ngala-ngala mo. Gusto nyo nakaramdam dyan. Yung parang tumitigas na parang ibang yung gusto igalaw. Huwag kang matakot. Bakit? Anong sabi ng Bible? The Spirit will give you the utterance. Ang Holy Ghost magpapasalita sa iyo. So from hallelujah and from wonderful praise na lumalabas sa bibig mo, later on God will take control of your mouth at ikaw ay magsasalita sa ibang lingwahe. Alam mo ang iniisip mo, alam mo ang sinasabi mo, pero ang lumalabas sa bibig mo, hindi lingwahe na gusto mong sabihin. So huwag kang matakot. Mamaya, during worship, yung parang nararamdaman mo, parang may nararamdaman kang chilling or shivering sa katawan mo. Huwag kang matakot. That's the Holy Ghost, mga kapatid, trying to penetrate that body. And then later on, hindi mo makontrol bibig. Bakit bibig? Kasi sa lahat ng parte ng tao, ang pinakamahirap kontrolin, bibig. Diba? Nag-promise ka na mag-diet ka na. Ano nangyari? Hirap talaga kontrolin. Kaya simula bukas, no rice kami. Lord, help us. Hirap talaga kontrolin. Saan palagi lumalabas ang pangit? Bibig. Napaka-unclean ng ating mga bibig, mga kapatid. Pero para mapakita ng Diyos na nakunti niya ang buong katawan natin, the last thing He will control is our mouth and our tongue. When that happens, everything in you is completely controlled by God. So huwag kang matakot. Mamaya during worship, mga kapatid, huwag kang matakot. Huwag mong pasinin ang katabi mo. Just you and God trying to re-experience Pentecost. Now verse 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Now, understand. May mga nakatira daw sa Jerusalem na mga Hudyo. Pero pinanganak sa ibang bansa. Ibig sabihin, sila mga kapatid ay galing sa ibang bansa, pinanganak sila kunyari sa iba't ibang bansa, mamaya mabasa natin, tumira sila sa Jerusalem. Parang ganito, ang Maynila, lahat tayo dito iba-ibang probinsya eh. Nasaan tayo? Maynila. Iba-ibang lingwahe natin. Yan. Okay? Now, when this was noise abroad, I like the word. Sabihin natin, noise abroad. O hindi ng ibang bansa ang noise ha, kundi kumalat. Ewan, pwede pala may word pala na abroad sa Bible, no? Noise abroad. No, nag-abroad si noise. And when this was noise abroad, sa mababaw mga kapatid na pagpapaliwanag, nung kumalat na yung ingay. Kaya please lang pag nag-worship ka, huwag kang mahiyang maging maingay. Amen ba? Kasi, nung yung 120 nag-worship, and nag-speak in other tongues, narinig ang ingay ng lahat ng kanilang kapitbahay, na sa sobrang ingay nila, dinumog sila ng tao. Gaano karami ang ang pumunta sa kanila? 3,000. Malamang mahigit pa. Ang nagpabaptize, 3,000. Pero sa sobrang dami ng dumumog sa kanila, mga kapatid, ang 3,000 nagpabaptize. Gaano kaingay yun? Please lang, maging maingay tayo sa worship. Hindi ko sinabing sadyain mo. Kaya baka naman mamaya para lang makapag-ingay ka, mag-iingay ka ng walang kwenta. Hindi ganun.
No? Ilagay sa tamang ingay. Yung spiritually triggered na ingay, mga kapatid. Yung spiritually motivated na ingay. Hindi naman yung para makapag-ingay ka lang dyan, mag-iingay ka na mag-iingay. Hindi ganun. Pero sa sobrang ingay ng worship nila, dinumog sila ng mga tao. Kaya hindi talaga design sa church natin ang church na tahimik. Oy, boys and girls ha, walang professional sa worship. Ulitin ko, wala pong may gumagraduate sa worship. Yung para bang nabigyan ka ng diploma bilang the best worshiper tapos hindi ka na mag-worship, walang ganun. Tandaan nyo sa worship, walang paki ang Diyos kung sino ka at kung ano ka. Amen ba? Sa worship, ay, walang paki dyan. Dapat tayo kung, Lord, ganito lang worship ko kasi medyo graduate na ako, Lord. Praise the Lord. Di ba ganun, no? Walang paki ang Diyos doon. Hindi mo naman pwede ipakita ang diploma sa Panginoon. Wala namang trabaho sa langit. Di ba? Kahit na may doctorate degree ka dito, ay walang trabaho sa langit, walang kwenta ang diploma mo doon. Anong may kwenta doon? Worship. That's why hindi dapat tayo gumagraduate sa worship. And if you want God to use you, saan ka magsisimula? Sa worship. Doon ka magsimula sa worship. Kasi sa worship, nakikita ng Diyos ang puso mo para sa Kanya tuwing kailan ka mag-worship sa lahat ng panahon. I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Tuwing kailan ka mag-worship, pag masaya lang, no. Pag malungkot, no. Pag nasasaktan, no. Pag may sakit, no. Tuwing kailan ka mag-worship, pag blessed lang, no. Mag-worship ka every time you appear in the presence of God. Mag-worship ka, itataas mo pangalan niya, sasambahin mo siya, mga kapatid, i-glorify mo siya. That's worship. Ang ginagawa natin minsan sa church, hindi worship, iyak. Ano ibig sabihin? Pupunta ka dito, Lord, ang hirap talaga ng kalagayan ko. Hindi worship yun, reklamo yun. Lord, tulungan mo ako. Hindi worship yun, intercessory prayer yun. Or ano tawag yan, supplication yun. Ang worship ganito, Panginoon, napakadakila mo sa buhay ko lahat, Panginoon. Yun ang worship. Kasi anong sabi ng Bible, mga kapatid? And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not these which speak Galileans? How hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Speak, ano yan? Baba mga kapatid, verse 11, Speak in our tongues the wonderful works of God. Ganyan ang worship, guys. Baka hindi po ninyo alam, ang worship, hindi yung umiyak ka sa kalagayan mo, tapos, Lord, tulungan mo ako. Hindi worship yon, pagsusuma mo yon, supplication yon. Okay? Lord, pagalingin mo ako, hindi worship yon, prayer yon. Ano ang worship? Dinideclare mo ang kadakilaan ng Diyos, ang wonderful works of God. That's worship. Alam niyo kung bakit sila na-amaze? Sabi niya sa verse 7, balik tayo ng konti. Behold, are not all these which speak Galilean? Na-amaze sila. Sabi nila, di ba mga taga-Galilee itong mga to? Di Galilean sa kanilang lingwahe. Paano na kaya magsalita ng mga lingwahe natin? Alam niyo, may trivia pala ito. Yung Nazareth, town ng Galilee. Part ng Galilee ang Nazareth. Ang Galilee, isang lugar, isang syudad na malapit sa Sea of Galilee. Kaya tinawag siyang Galilee. Now, ang Nazareth nandoon. Alam niyo kung gaano kababa ang tingin nila sa mga Galileans? Ito sabi ng mga Pariseo. Sabi ni Nathanael, sabi niya, di ba si Jesus Nazareth yan? Is there something good that can come out of Nazareth? Sabi nila, paano si Jesus maging Messiah? Taga Nazareth yan. May magandang bagay ba na pwedeng lumabas sa Nazareth? Ganun pala kababa tingin nila sa Nazareth. Ganun kababa tingin nila sa Galileans. Unlearned. Parang Tondo tsaka Payatas ang tingin dati. Pagdating ko sa Maynila, mga kapatid, dalawang lugar na parang pagtingin mo talaga, lugar ng mga adik tsaka lugar ng mga nakawan. Tondo tsaka Payatas. So parisipin mo, may magandang bagay ba nalalabas dyan? Ganun kababa ang tingin nila dito sa mga Galileans. That is why, magtataka ka, ang na-convert na 120, halos lahat Galileans. Na-imagine nyo ba yun? Hindi sila nabilong sa mga lugar ng mga mayayaman, sa mga lugar, mga kapatid, na mataas ang narating sa buhay.
Ang pagkakakilala sa kanila, Galilea sila, mabababang uri ng tao, mga mahihirap, mga walang alam, pero kanino binuhos ang unang pagbuhos ng Espiritu? Sa kanila! Why? Ang Diyos walang pinipili! Walang sinisino ang Diyos, mga kapatid. Pag ang puso mo handa, pag ang puso mo ready, God can pour out to you the Holy Ghost. Salamat talaga sa Panginoon. Kung hindi niya tayo, mga kapatid, kinuha at inataksan kayo tayo ngayon. Hindi niya tayo pinili at saan tayo talaga tayo, saan tayo masusumpungan. Thank God, pinili niya mga mabababang tao sa mundo, mga kapatid, para maipahiya ang mga taong mayayabang. Now, nung sila ay nagtaka, sabi nila, what minute this? Ano daw ito? Ano nangyari? Bakit sila ganyan? Magtataka ka talaga eh. Kunyari, mamaya, bisita ka, tapos mag-iisip ka na, ba't siya nagsisibuano? Hindi naman siya taga doon. Di ba? Wala, ba't siya nag-iilokano? Di ba Ilonggo yan? Magtataka ka talaga eh. So, ganun din ang kanilang naranasan. Meron ako narinig na isang preaching mga kapatid na merong nasa 20, if I'm not mistaken, na nakareceive ng Holy Ghost. Now, pagkatapos ng pang 20, may something amazing na nangyari. Kasi may isang tao na nagsabi siya, hindi talaga ako naniniwala dyan. Yung Holy Ghost na hindi talaga ako naniniwala dyan. Maliban na lang sabihin ng Diyos na siya yan. Sa pinakalas na nagsalita, nagtaka ang preacher, yung tao nagsabi hindi naniniwala ng Holy Ghost, lumapit sa harap at nag-worship. At nakareceive ng Holy Ghost. Yung nagsasabi hindi siya naniniwala ha. After na service, nilapitan siya ng preacher, sabi yung what happened? Sabi niya, alam mo kasi, pastor, yung pang isang tao na nag-worship na yan, nagsalita siya bigla ng lingwahe ko. At ang sabi niya ganito, ako ang Diyos at ako'y totoo. Kaya ang tao na hindi naniniwala, naniwala. Because somebody spoke in other tongues. At naintindihan niya. Nung nag-conference ang UPC sa Davao, mayroong inchik doon na umaten. Na hindi talaga siya naniniwala pero nandun siya. After ng service, nag-confide siya sa preacher. Sabi niya, you know what, kanina, naintindihan kong sinasabi ng mamang yan. Sabi niya, he spoke in my language and God spoke to me. Isipin mo, kayang gawin ng Holy Ghost. Isipin mo what happens when people speak with other tongues as the Spirit give us the utterance. We are in the truth, ladies and gentlemen. Hindi ito gawa-gawa. Hindi tayo nagkukunyari lang. Hindi tayo nagpapasikat lang. We are in the truth. What we are experiencing today happened thousands of years ago. At kagaya ng karanasan natin today, just like the old times, there will be mockers. Sabi ng mockers, wala yan, mga lasing yan. No, bago natin pag-usapan ng mockers, pag-usapan mo natin ang kanyang dahilan paano niya nasabing lasing. Kasi expect mo talaga, when you receive the presence of the Holy Ghost, expect mo mawawala ka sa sarili mo. Ang lasing ba na sa sarili niya? Siguro yung lasing na professional. Pero yung taong lasing talaga, wasted yan. That is why may nakaka-receive sa atin ng Holy Ghost na natutumba. May nakaka-receive sa atin ng Holy Ghost na nadadapa, umikot-ikot. Bakit ganun? Because God is taking complete control of your body. No, meron isang testimony si Pastor Alan na hindi ko makalimutan about sa isang babaeng professional. May umattend sa Talisay Church kung saan kami nanggaling isang babaeng professional. Mahinhin, dalaga, mayaman, mataas ang edukasyon. At ang sabi niya, sa nag-invite sa kanya, sabi niya, Pastor, makinig ka. Sabi niya, brother, naniniwala ko sa lahat na sinasabi niyo. At hindi ko lang matanggap yung ganyang worship na ginagawa niyo. I can never do that. Mahinhin. Mitikulosa eh. There comes worship. And the Spirit of God moved. At ang kanyang kamay na nakaganyan. Maya-maya, ginanyan niya. Maya-maya, ginanyan niya. Maya-maya, natumba na siya. Yung kanyang damit na kulay puti, pagkatapos ng church service, kulay brown na. And nandun sa gilid, tumigil na yung kanta, nandun siya sa gilid, iyak siya ng iyak, ng iyak, ng iyak. Hindi niya maipaliwanag na para kahit na feeling niya ang dumi-dumi ng kanyang damit, pero ang saya-saya daw niya. Hindi niya maintindihan. You know what? That's the Holy Ghost! That's the Holy Ghost! Meron akong dinalang 3 kaibigan sa church. Mga kabataan, mga young people, mga kaedad nyo. At habang nag-worship, nagulat talaga ako, bug. Pagtingin ko, grabe, life flat talaga. Tumba sila flat sa simento, guys. Hindi carpet, simento.
Kukuhanin ko sana, may pumigil sa akin na isang brother, baguhan ako sa church eh. Wala pa ako isang taon sa church. Itataas ko sana, may pumigil sa akin na brother, akala ko nasaktan. Nung natumba, tiningnan ko, nag-i-speak in tongue. After ng worship, sabi ko, kumusta ka? Natakot ako eh. Siyempre, di ba, dinala mong kaibigan, umuwi, may bukol sa ulo, di ba? Ito pang maniniwala sa'yo, punta ka sa church, magkakabukol dyan. Walang bukol. Walang sugat. Walang galos. That's what the Holy Ghost can do. Naintindihan niyo ba ang pinag-uusapan natin today, mga kapatid? They acted like they are drunk, but they are not drunk. They are just Holy Ghost filled. Kaya sabi na isang kasabihan, mga kapatid, kung Pentecostal ka, hindi po pwedeng lalabas ka sa pinto pag-uwi na buo pa rin yung buhok mo. Kung Pentecostal ka, hindi po pwedeng lalabas ka sa pinto pag-uwi na hindi ka pinagpawisan, na hindi nagbago ang forma mo. Why? Kung Pentecostal ka, you know how to worship, you know how to praise, you know how to dance. Kung Pentecostal ka, para kang lasing, para kang ewan, pero wala kang pakialam. Why? I am a Pentecostal. I know I am. But there will be mockers. In fact, dito malamang, huwag naman sana may mockers pa rin. Baka habang nagsasalita ako dito, taisip mo, hindi naman yata talaga totoo yan. Ito ang challenge ko sa inyo. Sa lahat na hindi pa nakaranas na ito, ang challenge ko sa inyo ganito, subukan nyo lang minsan sa buhay nyo. Mamaya, i-worship mo ang Panginoon. And tell me if I'm a liar. Subukan mo lang minsan. Subukan mo lang minsan. And the Bible says, Peter lifted up his voice. At sinabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, ye men of Judea, hindi sila lasing, alas 9 pa lang na umaga. But this is that. Sabi ng verse 16, this is that. Ang nangyari sa kanila sa Acts chapter 2 was the this is that of Joel 2:28. And if I rephrase it today, ito, pag may kapitbahay na magtanong dyan, ang sagot natin, this is that. Amen? Mamaya, mga kaibigan kayo, first time umattend, magtanong sa inyo, bakit gano'n nangyari kanina? Sagot natin, this is that. Uuwi ka mamaya, nagtaka ang pamilya mo, ba't parang masaya ka, pero parang mukha kang lantang gulay, pero rejoice na rejoice ang puso mo. Ang sagot natin, Sister Nicole, well, this is that. Ano yon? This is that spoken by Prophet Joel. Verse 17, makinig maigi, it shall come to pass in the last days. Oh, can feel God. God is speaking to us right now, sabi niya, it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit on all flesh. God said, I will pour out my spirit on all flesh. God said, I will pour out my spirit on all flesh. Now listen. I want you to understand how important that promise is. Diniscuss ni Pastor sa Old Testament, walang pwedeng may makakita sa Ark of the Covenant, mamamatay. Diniscuss ni Pastor sa Old Testament, walang pwedeng may makahawak sa Ark of the Covenant, mamamatay. Walang pwedeng may makakita at makahawak sa kortina na nagtatakip sa Ark of the Covenant, mamamatay. Ang Ark of the Covenant signifies the presence of God. Ang bagay na nakakamatay sa kanila, ang presensya ng Diyos na hindi nila pwedeng makita. In the Old Testament, mamamatay sila pag nakita nila. In the New Testament, ibibigay ng Diyos sa atin. Something that can kill them in the past can give you life in the present. That's why I am honored today. Sabi ni Joel, ang Diyos nagsabi, sa huling araw, ibubuhos ko ang spirit ko sa lahat. Lahat ng tao. Hindi niya sinabi, ibubuhos ko ang spirit ko sa lahat ng matino. Hindi niya sinabi, brother, na ibubuhos ko lahat ng spirit ko sa lahat ng maghahanap sa akin. O sa lahat ng maayos. Hindi niya sinabi ka doon. Sabi niya, sa lahat ng tao. Kaya wag kang magtaka kung may isang sinner dito na after mag-uwi, naka-receive ng Holy Ghost. Wag kang magtaka kung bakit may first-timer sa church na after mag-worship, maka-receive ng Holy Ghost. Because the promise is not for the righteous. The promise is not for the good people. The promise is para sa lahat. Para sa lahat. Ang salitang for, buhos. Hindi kanya wiwisikan. Hindi yung sabit-sabit lang. Bubuhusan ka niya. Ulitin ko, ang bagay na nakakamatay sa Old Testament, nakakabuhay sa New Testament. That's why we are blessed to be in the New Testament church. Kailan doon niya ibubuhos? Before the great and notable day of the Lord.
And I like this verse 21. Malapit na ako. And whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Paul was baptized calling on the name of the Lord. And he also spoke with other tongues. That is why mamaya sa worship, yung bibig mo na madaldal, huwag mo itikom. Naintindihan niyo ba ako? Napaka-unfair natin minsan eh. Pag ibang tao kausap mo, bukas ka ng bukas ng bibig mo para hindi ka pa masingitan. Pero pag during worship, takot na takot kang buksan yan para sa Diyos. Mayroon pa magsabing, Hallelujah, Jesus. Mayroon pa magsabing, napakadakila mong Panginoon. Mayroon pa magsabing, salamat sa pagpapatawad. Mahirap pang buksan ng bibig para sa Diyos. Bakit tuwing worship, parang ipit na ipit ka? Sasabihin na mag-encourage sa'yo, open your mouth and say hallelujah, magnify the Lord. Ikaw naman, Kaya mo magsalita, nakatikong bibig mo? Hindi. Kaya mong tumanggap na nakatikong bibig mo? Hindi. So when God begins to pour out, all you have to do is open your mouth and receive kung ano ang kailangang ibuhos ng Diyos. I like it. Just keep going. Itong sabi ni David, nakita ko ni David ang time na ito. Nakita ni David pero hindi niya naranasan. Sabi ng verse 25, I foresaw the Lord always before my face, for He is in my right hand, that I should not be moved. I like this. Singit ko lang ng konti. Pag ang Diyos kasama mo, hindi ka kayang iusog talaga. Singit ko lang, alam ko worship na kayo, pero singit ko lang. Pag ang Diyos kasama mo, sabi niya, you are on my right hand and I cannot be moved. Kahit na anong gawin sa'yo ng buhay na ito, ng mundo na ito, if God is with you, you will not be moved. Trials and typhoons and everything will pass. Nandun ka pa rin sa church. Nandun ka pa rin sa upuan mo. Nandun ka pa rin sa ministry mo. Why? Because you cannot be moved. Because God is with you. Kaya sabi niya, maintindihan mo ang worship ni David, sabi niya, therefore, did my heart rejoice, and my tongue was glad. Kaya imposible na mag-worship ka na hindi kasama ang dila mo. Sabi niya, moreover, my flesh shall rest in hope. Alam niyo isang bagay na nararamdaman ko every time I worship, maliban sa joy, peace. Because the moment you are being surrounded by the presence of God, there is just calmness. There is just peace. Worry flee in the presence of God. Troubles and fears flee in the presence of God. So that's why pag troubled ako, you know what I do? I worship. Oh, and then there will be peace. And then there will be calmness. Because my hope shall rest. Now, ito sabi ng Bible, nangaral si Pablo at nangaral si Pedro, mga kapatid. After sa pangangaral ni Pedro, itong sabi niya sa verse 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. At ang response ng mga tao sa verse 37 is, when they heard this, they were pricked in their hearts. And they asked a question, what shall we do? Listen, some preaching will hurt you. Some preaching will get to your bone. Some preaching will confront your life. Some preaching will touch your ego. Some preaching will challenge what you know.
Pero dapat ang response natin, kung parang nasasaktan ka sa naririnig mo, is not offense. Ang response mo is, okay, nagkasala ako. Anong gagawin ko? That's why when they were pricked in their hearts, they asked the question, what shall we do? And here's the famous answer. And then we will worship. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. To those of you who wants to know ano ang gagawin, number one, kailangan nating magsisi. May nagawa tayong mali sa harap ng Panginoon. There is no way for you to receive the Holy Ghost unless otherwise you start with repentance. That's why kung feeling mo may kasalanan ka, you have something wrong or against God, then start with, Lord, I'm sorry. Lord, patawad, Panginoon, pagbigyan mo ako, ayusin mo ako, linisin mo ako. And to those of you who are not yet baptized in Jesus' name, maybe baptized kayo in Father, Son, Holy Ghost. Maybe baptized kayo sa Katoliko. Maybe baptized kayo sa ibang simbahan. But if you are not baptized in Jesus' name, you have the wrong baptism. You have to be baptized in Jesus' name for the remission of your sins. And what will happen? You will receive the gift of the Holy Ghost. Joel calls it a promise. Peter called it a promise. And at the same time, he called it a gift. Sabi niya mga kapatid sa verse 39, for the promise is unto you. That's why Pentecost is for us all. The Holy Ghost is for us all. Hindi ito para sa mga nakadamit lang ng maayos. Hindi ito para sa mga tao na parang mukhang matuwid lang. Ang Pentecost, ang worship ay para sa lahat. Ang Holy Ghost ay para sa lahat. Hindi ito para sa mga workers lang. Hindi ito para sa mga elders lang. Ito ay para sa kabataan, para sa kananayan, para sa mga young people, para sa katatayan, para sa mga senior citizen na ang Holy Ghost ay para sa lahat. Walang exempted dito. Can we go back on our chart? Wala exempted dito mga kapatid. Basahin natin bago tayo magtapos. Sabi ng Joel, it shall come to pass afterwards. I will pour out my spirit on all flesh. Sabi ng John ganito, in the last days, if any man thirst, let him come to me and drink. For he that believeth on me, as the scriptures hath said, ganda na kata ng choir kanina, out of your belly shall flow rivers of living water. Alam niyo isa sa nagbabago pag may Holy Ghost ka at wala ka ng Holy Ghost? Pag wala ka pang Holy Ghost, pasok lang ng pasok. Hindi ka na-fulfilled. Hindi ka na-satisfied. Pag may Holy Ghost ka na, galing dito sa loob ang satisfaction. Lumalabas. People will not understand this, pero kusa itong dumadalo. It makes a lot of difference. Ano sabi ng verse 39? But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should what? Should receive. Is there a believer in the house? Ulitin ko, is there a believer in the house? One more time, is there a believer in the house? The Bible says, if you believe, you will receive the Holy Ghost. Because the promise is unto you, unto your children, and to those that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. You have to understand today, ang pinag-uusapan nating Pentecost, ang pinag-uusapan nating Holy Ghost is hindi limited sa 2,000 years ago na nangyari, church. It can happen to us today. It can be experienced today. Ang kailangan natin gawin, maniwala, mag-expect, maghintay. Sino ang gustong umuwi today? Na alam mo, may experience mo, magsasalita ka sa ibang lingwahe. Sino? Guys, hindi mo maipaliwanag ang pakiramdam. As in, isang beses, naglakad ako mga kapatid, I don't know what happened. Pero habang naglalakad ako before papuntang work, kumakanta ako ng gospel song. And then bigla na lang, habang naglalakad ako doon sa Angkor, papasok sa gate 2. Nalate ako sa trabaho, palagi ako late. Hindi ko maintindihan, ngiti-ngiti ako na parang, ang saya-saya ko na parang, sabi ko, ano kayang meron? And then later, na-realize ko, why isa pala sa epekto ng Holy Ghost na yan na matatanggap mo? Yung magkakaroon ka ng saya, na yung joy, na parang, wow! Wow!
May mga buhay, may mga bagay na mali sa buhay natin, hindi natin matakasan. Bakit? Walang Holy Ghost power. May mga bagay sa buhay natin, hindi natin maiwanan. Bakit? Walang Holy Ghost power. May mga laban tayo na palagi kang talo. Bakit? Wala ka ring Holy Ghost power. That's why God decided, I will pour. Ibubuhos niya talaga, mga kapatid. Sisiguraduhin niya, you will go home satisfied, fully filled, mga kapatid, ng Holy Ghost. Ano lang yung haharang dyan? Ikaw. Bakit? Promise nga eh. Gift nga eh. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo. Hindi mo na kailangan magmakawa. Sabi ng Luke, God will give the Holy Ghost to them that ask Him. Ang gagawin mo na lang, sabi mo, Lord, di ba, promise mo, bigay mo, Lord. And then you begin to magnify Him. And you will go home with the power of the Holy Ghost. Everything started here. Everything started in this book. Everything started in this day, 2,000 years ago. Siguro hindi pagmamalabis, Panginoon. If I ask you this, allow this church to re-experience Pentecost today. Alam niyo kung bakit sobrang importante para sa akin to? Ngayong araw din mismo, unang world mission na trabaho ni Pastor Alan. Alam niyo nangyari sa Acts chapter 1? You will receive the power of the Holy Ghost and you shall be witnesses unto me. Judea, Samaria, and uttermost part of the world. Ibig sabihin, ang kanilang call to mission was started on the day of the Pentecost. Ako naniniwala ang ating church, Pastor Charles, is going to go to missions. Ako naniniwala, ladies and gentlemen, we will not stop at Italy. We can go to England. We can go to other parts of Europe. We can go to other parts of Southeast Asia. But we can do that if there is Holy Ghost among us. We cannot let this Holy Ghost fire die down among us. We cannot let worship die down among us. Kaya Lord, kung hindi pagmamalabis, Panginoon. God, kung hindi pagmamalabis. Allow us to experience Pentecost today again. One more time. That all of us will be filled with the Holy Ghost. Na-filled ka na dati, you can be filled again. Na-baptized with the Holy Ghost ka na dati, you can be baptized again. Nakapag-speak in tongue ka na dati, you can speak in tongue again today as the Spirit gives you the utterance. Let's put everything down today and meditate on God. Ito gagawin natin. Walang pakialaman. Okay? Walang pakialaman. Walang pakialaman. Just you and God. At ito challenge mo, Lord, kung may Holy Ghost and I know real ka, at ito pinangako mo, God, give it to me one more time. Kung ikaw matagal ka na nag-worship, nakalimutan mo na paano mag-speak in tongue, today is your day. Kung ikaw nagda-doubt sa existence ng Diyos, today is your day. Papatunayan niya sa iyo na totoo siya. Kung ikaw nagtatanong kung totoo ba ang simbahan na ito, today is your day. Try to worship. So wala pakialaman. Close your eyes and do your thing. Hindi tayo tutugtog. Hindi tayo kakanta. We will let the sound from heaven bring us to worship today. We will let that heavenly sound, that pure sound of worship, that pure sound of praise, we will let that tongue filled with joy. We will let that heart filled with gladness make the sound today. Come on, church.